Yun, hello guys! Welcome po sa isa namang panibagong episode ng ating spoiler alert review dito sa ating Bilibili Space. So ngayong hapon pa lang, pag-uusapan natin ang isa sa mga sikat na anime noong 90s, ang Magic Knight Earth. Pero bago po ang lahat, huwag niyo po kalimutang pa-follow po o pa-subscribe ng aming Bilibili Space ng FPS Media PH kung saan naka-live po tayo ngayon sa 168-935-7570 at meron po tayong Sen Yui Gaming sa 13975-19703. Sa Yui Gaming, meron pa ba nun? Meron yun, sa February. So ngayong hapon kasama pa rin po natin sina Kuya Yeri at Gama, kaway-kaway. Hello? Bakit sa February pa? Oo. Anong gaming mo nang... na? Andyan din si Popoy, kaway-kaway kay Popoy. Ayan. Sa February, may busy pa ako sa January. Paano kung busy tayo sa February? Ganun din. Busy daw eh. Natutulog ka lang kanina eh. Grabe siya oh. So, yun nga, yung Magic Knight Earth ay, anong taon to lumabas? 92 ba? 94? Hindi, 92 lang yun. Kasi hindi pa ako pinapanganak ata nun. Yung Magic Knight Earth ay tungkol dun sa tatlong chicks. Tatlong babae mula sa iba't ibang school. Di ba sa airport ba yun sila Sa Tokyo Tower sila nagkita-kita. Tokyo Radio Tower ba yun? Tokyo Tower. Radio Tower. Sa Tokyo. Wala pa palang ano nun. Di ba pala parang construct yung Tokyo Radio Tower? Oo. At yung anime pala, 1994 hanggang 1995. Sayang na, 1994. Kasi alam ko, 1992, Yu Yu Hakusho. Oh. Ano ba Yu Yu? Nauna Yu Yu. Pero sa ABS ata ito pinalabas eh. Yung manga naman, nagsimula nung 1993. Ano to? Sunday to pinapalabas na ng alas 11 mahigit. Kasi pag third mass, kailangan matapos agad yung misa nung pare para abutan na. And hindi siya ni-replay agad tulad ng Yu Yu Hakusho na halos laging nire-replay. So, yun na. Kaya hindi ko siya masyadong natandaan. Pero yung mga ate ko, alam yung Magic Knight Earth. At nalaman ko lang din naman yan kasi nung nagbabanda pa ako sa mga anime songs yan, madalas namin tugtugin yung Yuserenai Negai, yung opening ng Magic Knight Earth kasi iconic nga kasi pwede siyang Tagalog, pwede siyang English, pwede siyang Japanese. Yung mga lahat ng mga nakarinig na alam natin yung mga naranasan yung mga napanood na yun. Oo. Yan, kaya less idea ako pero napanood ko naman yung Pero napakatagal nito, pero alam pa natin yung umpisa yung kanta. Kami narito. Hindi ako, alam ko kasi namin, tinutugtug nga namin sa banda. Oh. Tsaka meron yan sa video okay. Oo, tsaka meron naman sa video okay. Parang yung naka-number na yun? Meron na. Parang pala. Batiin lang natin. Teka lang, hoy. Batiin lang ako natin yung pumasok. Sigaw labas kay Kelvin Gray. Sigaw labas. Yuki Rivera. Ano niya kaya si Marian Rivera? Tsaka si Maria Rosalie Borlagdan. Sigaw labas po sa inyo. Yeah. Welcome po sa ating 27 viewers na nasa loob po ng ating live stream room. Yun. Itong MKR, kung tawagin to sa mga forum sites MKR o Magic Knight Earth. Bukod dun sa manga, sa anime, meron din tong video game na adaptation at nalaro ko yun sa NES. Emulator na naman. May English translation din naman. Kaya medyo kabisado ko pa rin talaga yung kwento. Although yun yung first arc, yung sa Sephiroth arc, yun yung pinakita doon sa game na yun. Mas mahaba ba yung story dun sa laro? Yung buong game, kaya mo siyang tapusin ng para kasi siyang RPG. Kung mahilig kayo sa Legend of Zelda, ganyan, mas ganun yung format niya. Tapos mga chibi yung mga... Siyempre, NES pa eh. Hindi pa ganung uso yung sobrang haba talaga mga laro. Cube pa ba yun? Pixelated pa na. Mga 2D 8-bit. Na parang rin siya yung parang otome. So, itong Magic Knight Earth, isa rin to sa mga isekai, mga sinaunang isekai. At, pero isa rin siya to sa considered na summoning genre, di ba? Oo, nasamon sila doon sa world. Sa Sephiroth. So, itong tatlong nga ba ito, pangalan nila si Hikaru, si Umi, at si Fu. Pero sa atin sa Pilipinas, una natin silang nakilala na
Ano yan? Ano Si Lucy, Si Lucy, si Marina, at si Anemone. Anemone pala. Pero ang napanood kong version, tinawag silang Hikari, ano. Hindi, yun na yung nalipat na sila sa 7. Ni-redub siya ulit, tapos ang ginamit ng mga names is yung actual name nila sa... Pero ba't pinapalitan nila ng ano? Kasi hindi pa tayo masyadong Hindi pa sanay sanay nun sa sa ano eh. Hindi pa masyado Japanese. adapt. Like si Eugene, hindi natin siya kilala bilang Yusuke, ganyan. Ngayon, bigyan natin ng trivia. Bakit ganun yung naging name nila sa Tagalog translation? Si Umi kasi, yung naka-blue, ang ibig sabihin ng name niya ay Ocean, di ba? Ang pinalit sa kanyang pangalan ay Marina. Dahil Marine. So, Marimar? Spanish na, hindi, Marina, Marine. Ocean. Dagat, yeah. Si Lucy, yung Hikari kasi ibig sabihin sa Japanese light, di ba? Liwanag. So, liwanag. So, medyo pinangalan siya kay Lucifer. Si Lucy kasi si Lucifer Morningstar. So, Hello kay Kobo Canoero Holo ID. Is that replay? Nope. Tungkol to sa sa 90s version na Magic Knight Earth. Yung natin, pag-uusapan natin. Then, medyo nahirapan akong hanapin is yung bakit Anemone yung binigay doon kay Fu na siguro kasi wind yung element niya. Kaya Animo. Pwede. Pero parang ginawa parang feminine. Pero parang ang hirap ng palalahan yung pangalan. Nang alin? Hindi kasi hindi pa nga tayo pangalan ni Anemone. hindi pa tayo sanay sa sa Japanese name. Marami kasi yung bigkas Anemone. Kaya di ko rin siya makalimutan kasi napakakaiba nung name na binigay sa Anemone. So wala akong kilalang Anemone. Ganyan. Okay pa sana sila may Amy o hindi Anemone. Kaya medyo tumatak talaga sa akin yung name na yun. Kung sino pa yung pinaka-maiksi yung pangalan Si niya, Fu. yung pinaka-mahaba. Oo. Pero so, yun. At anong channel siya unang sa pinabas? 2. Sa 2. Then Tapos, later on, lumipat siya sa 7 at ni-redub. at yun na yung Hikaru, Yung Hikaru, Umi, and Fu na yung Anong year yun nilipat sa 7? Nitong lang siya. Ito lang 2000s na. Oo. Yun na yung nabutan ko yung pangalan na yun sa dub, yung dub version na yun na pangalan nila. Yun na yung last na lumabas siya sa TV. Then yun din yung time na na lumipat din yung Cardcaptor Sakura na yung original na nasa 2. na nasa 2 dati na 7. Tama. na ni-redub ulit. So okay lang sila magpalit ng Hindi naman. Hindi kasi yung rights nalipat And then syempre, binibili din. In-update din naman kasi yung like yung dito nga sa MKR, in-update yung mga names, in-update yung tawag dito. Wala man sila masyadong pinalitan doon sa mga characters Diba si Sagato pa rin. Yung bida lang yung Clef, ganun pa rin. So, yun nga. Itong Magic Knight Red under pa ito ng Clamp. Ito yung gumagawa ng mga long-legged na basta mahaba yung legs. Basta mahaba yung animation, malaki mata. Mahaba yung and karaniwan sa Clamp, female yung mga main characters. Like Sakura, Cardcaptor Sakura, Planad, Fruits Basket. Shoujo type. Oo, pero nagkaroon man sila ng ng lalaking bida. Nagkakaroon, may pagka-shoujo ang dating pa rin katulad nung sa Triple X Solid. Na medyo lalaki yung bida pero may pagka-shoujo style pa rin siya. Pero ang kakaiba kasi sa Clamp, hindi niya tinitreat na although female lead yung mga characters, ang atake nila ay shonen. Kung mapapansin nyo, di ba? Action pack. May girly stuff pero sobrang konti. Merong hint ng romance pero usually yun yung central na problem. Like dito sa Magic Knight Earth kung saan parang forbidden love yung yung dahilan ba't magugunaw yung buong world ng Sephiroth at kailangan nilang iligtas. And then napaka-mature din nung pagtalakay dun sa mga parang sa Digimon. Yung mga insecurities ng mga bida agad na parang may one episode arc para doon at ina-address. Unti-unti silang nag-evolve din. So, ano siya? May mga confrontal dun sa mga nila. Struggles nila,
Kaya kakaiba siya na parang, manonood ka ng mga nakasabayan nito na mga female lead din ng mga characters. Halimbawa, pinakamalapit na dito, Akatsuki Chacha. Ganun. Pero yun yung kasi, ang target na mas bata pa. Pero di ba, ano ba yung mga kasabayan nito na pambabae like Sailor Moon? Sailor Moon, iba siya na parang talagang female lang yung habol na audience. Pero ito kasing Magic Knight Ray Earth, kahit lalaki, tawag dito, mahahami ka kasi hindi siya mukhang pambabae. Parang lang mga babae yung bida, pero at the same time, parang nga siyang shonen... unisex ka. Pero hindi naman ganun ka shonen kasi may pa rin andun pa rin yung shoujo na Pero napaka-light lang. Like, for example, si Fu, yung kanyang, tawag dito, yung si Ferio, yung kanilang, siya nga una nagka-jowa dito. Parang sikla pumunta sa ibang mundo para magka-jowa. Pero hindi siya yung tipong doon umikot yung istorya. Yung isang episode lang tinatalakay yung mga shoujo elements. Mostly adventure talaga siya. Yung pa nga yung speaking of sa romance nila, yung kahit sa manga, although sa manga, dalawa yung love interest na binigay kay Hikaru, yung leader sa kanila. Hindi binigyan ng ng endgame. Sino ang pinili niya? Pinili niya dalawa kasi pareho. So hindi siya makapili ng isa. So parang nagbigay lang ng konting hint na may gusto siya pareho sa dalawa at yun na, wala nang Hindi na ganun ka deep na na explanation tungkol sa romance nila, sa pagmamahalan nila, ganun. Unlike, halimbawa, yung first 2 arcs ng na Cardcaptor Sakura, hindi man naman masyado siyang centralized dun sa love team ni Shaoran at ni Sakura. Parang lang siya. In and out. Parang after ilang episode, tsaka palang slow burn. Unlike nung bagong series, yung Clear Card arc, na halos doon na umikot, doon sa... Kasi doon, sila dalagat, binata. Tsaka masyadong madalas na na nire-reference yung kanilang pagkikita muli, na yung love, nila. Unlike dito nga, sa MKR, medyo mas adventure driven. More on, meron kasing, ito kasing tatlong to, at sinomon sa Sephiroth para iligtas yung Sephiroth dahil nagsastart na raw magunaw, nagka-crumble tuwing laging nililindol tuwing every episode yata may paglindol na nagaganap. So kailangan iligtas ng tatlong to yung yung Sephiroth. So yun ang goal ng ang plot ng sa 2 seasons or 1 season lang ba yung yung unang arc, yun yung tinalakay. Kailangan nila maligtas yung Sephiroth, kaya sila tinatawag doon. At dito rin, iba rin yung plot twist nito, doon sa sa arc, discuss na natin paano yung nagpa-progress yung story dito. Medyo nga siya, para siyang Digimon kasi una, hahanapin nila yung magpapanday ng kanilang weapon. Doon nakita nila si Presea, meron silang task na hanapin yung element para yung gawing weapon. May tinatanong Escudo. Siguro labas kay Irfan69, sabi niya, Magic Knight is a game or animation? Both. Una, 90s anime siya na meron din NES o Family Computer na game. Yun. Mahanap mo siya yung mga emulator. Available naman siya online, mahahanap niyo siya. At meron na siyang patch na English translation kasi hindi naman talaga siya na English Hindi siya dumating sa sa akin. Ang pala, nung tingin ko yung elements daw ng Earth ay pinaghalo daw ng magical girl at mecha anime. With parallel world fantasy, ganun. Pero kasi yung mecha anime nasa dulo na nung first arc Yung nakuha, katulad yan, di ba? Hinarap nila yung escudo, pinanday yung kanilang espada, and then gigisingin nila yung mga gods na yung guardians na magiging mecha nila. Kay Fu, yung si Wingdom,
na parang mala Phoenix. Si Umi ay naman dragon, si Ceres. Tapos yung Ray Earth na titular character sa game, yun yung napunta kay Lion ba yun? parang yung mythical na lion. Chimera? Hindi. Isa lang yung ulo niya. Pero yun yung napunta naman kay Hikaru na at sa dulo sila, nagko-combine. Pero wala silang combination animation eh. Magiging liwanag siya tapos magsasana yung tapos yun na. And nagawa nila yun dun sa last part nung unang arc kung saan ang task pala sa kanila ay patayin yung mismo nagsamon sa kanila, yung prinsesa. Yun. Okay, sabi ni he doesn't understand Tagalog. So English. So, Senyui, take it away. take it away. What? Bakit ako? You explain. Ang alin? Nandun ko saan? You explain. In English. We listen. Kayo na. Yes. No. Good. Maybe. Magic Knight Rayard is also a game Yes. from the NES Or family computer. Famicom. Yes. Nintendo, yeah. And it's also a 90s anime. 80s actually in Japan. 90s. 80. 1992. 1994 yung 1993 yung manga eh. Okay. 94 siya binalabas sa Pilipinas. Oo. Pero Kasabay ng Japan. October 1994 isang taon yung lang yung Okay. anime sa Japan. Okay, I don't know. Yun. And it's also available here in Bilibili, right? So you can watch the whole series. And buod dun sa anime, meron pa tong OVA na medyo nakakalito eh. Pero talakayan natin mamaya. So yun yung first arc na kailangan nila pala patayin yung prinsesa kasi ito yung premise ng kwento. Yung priestess, si Emeralde, hindi siya pwedeng mahati yung attention niya sa ibang sa ibang bagay. Sa ibang bagay. Tulad Kundi ng doon love lang sa life. bawal ang love life, bawal ang lahat. Focus lang. Kasi nakinig to kay Eren. Kaya wag kayong makikinig kay Eren doon kasi mapapahama kayo. Na focus ka lang doon sa goal. Walang iwan kahit pamilya ko pa. Ang nangyari, This is animation. Yes, it is originally animation but manga and animation. Manga and animation and turned into A game. Late 1990s, like 1997. So yun nga. Etong si Sagato, yung high priest nung lugar, na-in-love dun sa prinsesa. Hindi niya matanggap na yun yung magiging fate nung prinsesa. Ito naman prinsesa, unfortunately, na-in-love din kay Sagato. At dahil na-in-love siya at hindi na siya solely for dun sa world ng Sephiroth, noon na nag-umpisa mag-crumble yung lugar. Siya yung core kasi. No, siya talaga yung core. Kailangan kasi focus lang sa isang isang subject eh. Kaso hati na Rendon nga Rendon Hati, kaso hati na kasi. Kaya yun. Yes. Ayaw ng Sephiroth na may kahati. So, ang ginawa ng prinsesa, humiling siya ng tatlong tawag dito? Random. Nagsummon siya ng tatlong Knights. Magic Knights. Para tuparin yung kanyang wish. Ngayon, si Sagato, dahil alam niya yung ibig sabihin nun, pinipigilan niya. Kasama ng kanyang mga minions. Alam ni Sagato yung wish ni And yun nga. Pero yung minions niya walang idea. Naniniwala kasi sila kay Sagato na parang unfair naman talaga yung world na yun na yung isang tao ay isasakripisyo yung hindi na magkakaroon ng kaligayahan. Okay? Wala siyang choices na So kumbaga against din yung mga minions ni Sagato doon sa rule na yun. And yun nga, tinalo nila yung mga henchmen, yung mga monsters na nasamo nila tong Gundam-like, pero mas mas mala Escaflow na yung style kaysa sa Gundam. And yun nga, napatay nila si Sagato. Si Emerald nung napatay si Sagato, dun parang napraning. Naging kalaban din. At tumangkad. Nagdalaga, nag-glow up bigla. Yun pala yung dito, yung karamihan dito, kahit yung lalaki at babae.
lumalaki. Oo, Tumatanda, nagbabago yung bumabata. height. So, kinalaban nila, nung tatlo. And yun yung, kumbaga, nung napatay nila yung prinsesa, may flashback pa sila na magkasama na sila, si Zagato at saka si Emerald sa afterlife. So, namatay din ba si Zagato? Oo. Una nilang napatay si Zagato bago yung prinsesa. Doon nalaman yung doon nila nalaman yung real purpose nila, bakit sila pinatawag ni So, happy rin Sinomon. si Zagato at prinsesa. Oo. Kasi sa afterlife, magkasama sila. Ngayon, after nun, nabalik sila doon sa kanilang field trip. So, unlike kay Klein na nawala siya ng 24 hours, dito, Glimpse lang. ganun lang. Di ba, nagkaroon ng yung sa ilaw? Oo. Masilaw lahat, tapos pagka ng ilaw, andun, parang walang nangyari, andun pa rin yung mga tao, andun pa rin sila Hikaru. Nakita nga sila ng mga kaklase na Tataka, bakit nagyayakapan itong mga to? Tatlong di magkakakilalang eskwelahan. And umiyak sila kasi nga, mabigat yung pinagdaanan nila. Ngayon, after a week, so umuwi na sila sa kanyang mga lugar, di mapakali yung tatlo kasi yun nga, yung trauma no inabot nila dun sa kabilang mundo. Di nila matanggap na gano'n lang siya matatapos. So again, parang Maria Clara Tibara lang. Tsaka rin kasi, di ba, dahil gumugo na yung wala nang pillar. Yung pillar kasi nila, yung si Emerald. Dahil wala nang pillar, ayun, nagsisimula naman mag-crumble ulit yung Saphiro. So, kailangan ulit ng Actually, tuloy-tuloy na nasisira yung world. Ngayon, sa sobrang kagustuhan na malaman kung ano talaga kinahinatnan nung Saphiro, nabreak silang tatlo. Ang may kasalanan talaga nun, si Hikaru. Kasi siya yung pinaka, sa manga, hindi ko alam kung anong meron sa anime, pero sa manga kasi, isa rin sa dahilan bukod sa paghina ng Saphiro pag-crumble, yung marami umaatake sa Saphiro dahil na lamang wala ng pillar. So pinatawag silang tatlo para i-protektahan yung Saphiro habang naghahanap ng bagong pillar na papalit doon kay Emerald. At isa sa mga candidate si Hikaru. Oo. At isa rin sa candidate yung isa sa love interest ni Hikaru na si Eagle. Si Igo. Nasa anime ay may TB. Sila siya. Pero sa may dugo. sa anime pinamatay siya doon, 'di ba? Nag-sacrifice siyang naging pillar or something, nag-sacrifice para doon sa para mawala na yung pillar system. At si Hikaru din yan, ba? Nag-decide din siya na wala ng pillar system Kaya siya kasi yung naging ruler na sa season 2. Sa manga naman, hindi namatay itong si Eagle. Hindi siya pareho silang dalawa kasi love interest dito ni Hikaru sa manga Yung isa kalaban din, kapatid ni Zagato. Pangalan ay Lantis. Tapos yung pangalawa best friend ni Lantis na si Eagle. So dalawang best friend ng kalab interest ni Eagle. So dun sa anime, kalab interest ni Eagle. Kalab interest ni Hikaru. Dun sa anime tinanggal yung love triangle. Ginawang platonic relationship lang sila sila Hikaru tsaka Eagle, tapos pinatay din si Eagle. Kasi parang ginamit din kasi yung storyline na parallel si Lantis tsaka si Zagato dun sa kay Emerald tsaka kay Hikaru. So kumbaga kung ano yung nangyari kina Zagato tsaka kay doon sa prinsesa, yun din yung nangyayari dun sa kay Hikaru. Oo. Alam na natin kung saan pupunta saan madudulo yun. Tapos doon na din mayroon din isang plot hole dito na di ba nakita niyo sa first few episodes sa anime na may pinatay na karakter. Yung weapon maker. Si Peseya. Si Peseya. Tapos di alam ng mga gumawa ng anime na malaki pala yung role nung character na yon sa manga, sa mga sa later arcs. Anong nangyari? Dahil patay na yung character, di nila pwede buhayin. Na ginawa nila, gumawa ng twin sister. Napapalit dun sa ang ginawa nila sa anime, twin sister, tapos nagpapanggap na siya yung babae na kunyari buhay siya, hindi pa siya namatay.
Ang isa pang ano dito is syempre yung ending ay malaya silang di ba, mag back and forth doon sa mundo, and yun yung pinaka happy ending. After nyan, naglabas sila ng OVA na parang di ba yung parang sinamarize ng OVA? pero weird nung story kasi una, magkakaklase sila sa isang school. Oo. Pangalawa, si Hikaru yung may lingering feeling na ayaw niyang matapos ayaw nila magkahiwa-hiwalay sila. So, baliktad dun sa premise ng original na series kung saan di man talaga sila magkakilala. Tapos, galing sila sa iba't ibang school na nagkaroon ng camaraderie doon sa other world. Dito naman, yung mga kalaban na dumayo sa mundo ng mga tao. Oo. And, ilang episode lang to 4 yata. Hindi ko na matandaan Pero yun nga, parang siya baliktad. Tatlo yung episodes. 45 minutes each. Kaya sa akin parang hindi ko siya na-appreciate yung OVA. Kasi parang out of nowhere. Wala talaga sa timeline, sa kwento nila. Wala talagang at kahit yung connection. mismong core story is malayo dun sa Hindi nila ginawa ng sequel, yung nangyari pagkatapos ng season 2. Yun nga parang ang weird na parang siya, another universe na walang relasyon. Wala talagang kinalaman. Naalala ko dito sa Kasi may mga OVA na talagang connected Canon. pa rin. Kahit hindi siya canon. Pa rin, medyo connect pa rin. Nandun pa rin yung characters, andun pa rin yung goal. Parang reboot ang nangyari. Reminiscent siya ng Tsubasa Chronicles na parang akala natin ito pa rin si Sakura tsaka si Shaura nung pagtanda. Pero totally different story na elements lang nung show yung ginamit. Pero totally different, ang layo-layo. Kaya ako di ko talaga siya nagustuhan May kakampi na naging kalaban, ganun. Parang multiverse ba lumabas? Parang ganun pa yung dating sa akin. Andun pa rin yung mga characters pero hindi siya hindi na ganun yung premise na kinuha sila. Okay. Na doon pa sila magkakaroon ng camaraderie, na doon na nung nila hahanapin yung kanilang mga guardians. Parang what if? Parang hindi parang what if Kasi pag what if, parang meron pa rin connection Kung may nangyaring ganito, what if ito ang mangyari? Parang meron lang isang certain element na babaguhin o doon mag-i-start. Pero dito kasi totally different from start to finish. Yun. So, parang bagong story talaga. Pagdating naman sa romance, itong sa anime may slight romance si di ba si Umi? May slight romance siya kay Ascot. Kay Ascot na Tsaka kay Actually 10 years old lang si Ascot tapos dahil nagka-crush siya kay Umi. Hindi ko alam, malala ko second season ba to? Second season. Nagka-crush siya kay Umi dahil gusto niyang ma-inlove din sa si Umi. Tumangkad. Minagic yung sariling lumaki. Hindi kasi doon sa first arc, natalo nila si di ba? Si Ascot tsaka kalaban kasi si Ascot sa first and season. then later on kasi yun siya yung parang sasaktan ng mga niya. Bata kasi siya binubul. Niligtas siya ni Umi at doon nag-umpisa yung ma-fall siya doon sa kay ate Umi. Kasi nung pagbalik niya doon sa world na mas matangkad na siya kay Umi. Kawawa naman si Ascot, siya pinakakawawa diyan. Lahat nung alaga niya namatay. Nauubos yung alaga. Disclaimer kay si Ascot. Bukod kay Ascot, meron din isa namang tapos tawag dito, tuwing may namamatay, umiiyak siya. Tapos paghihiganti ko sila, gagamit ng isa ko pang alaga na mamamatay din. Yun yung So, bukod dito kay Ascot, meron din isa pang sa anime, sa romance si Umi. Kaso, ang target naman niya si Clef. Kaso, itong si Clef, dahil natakot si Umi, dahil Sage, Grand Sage. Wala siyang feel niya hindi magkakagusto sa kanya. So, pinatay niya yung feelings niya at wala nang balita after nun. So, walang kung itong si Hikaru at si Fu, masaya sa love life nila, si Umi, zero. Wala. Pati sa manga, as in, walang kahit anong hint of romance. Walang nang kay Umi. Kaya wow, naawa kay Umi pagdating dun.
Pero kasi iba naman ang goals din ni Umi. Mas ano siya siya yung sports-oriented. Gusto niya makabalik dahil sa Ano siya, fencing Competitive siya competition. sa sports. Doon sa fencing niya. Nung bumalik ba siya, nagawa na, tapos na yung fencing competition? Hindi. Same second sila nung nawala, nung sila bumalik At yun nga, after 1 week, after nung fencing competition, kahit nanalo si Umi, may something na kulang sa kanya. So, doon naman sa kay... Kawawa naman yung kalaban niya sa fencing. Kay Fu naman, Kalaban-laban. kay Fu naman, ang love interest niya ay si... Ferio, ang kapatid ni Emerald. Nalaman na lang ni Ferio yun, ni-reveal na lang yun nung second season. Pagdating yung second season, medyo, complicated dahil sila Hikari nga pumatay kay, diba? Hikaru, tatlong girls ang pumatay kay Emerald. So, feel ni Fu na galit sa kanya itong yung jowa niya. Yung jowa niya. Si Emerald. Pero naiintindihan naman nung ni Boy. Kasi yun yung hiling nung kapatid niya at yun nga dahil naibigay. Mas naintindihan nung lalaki. Pero pala nung awkward kapatid niya. Awkward sila sa isa't isa kasi hindi nila kung paano na ihaharapin yung isa't isa. Pero sila yung nagkatuloy nung pero first grabe arc. sa season 1 ilang episodes pa lang nagkamabutihan na to, dalawa, mutual. Tapos medyo hindi ang pangalan kung kakampi ba to, hindi tong si Ferio dahil kumakampi dun sa kalaban. Yun pala gusto i-infiltrate yung grupo nila Zagato para malapitan yung kapatid. Kasi nga nalaman niya na kapatid niya si Emerald. Emerald. Baharot. Parang Kemerot. So itong si Fu, isa lang yung niya. Episode 6 pa lang yata nung nakita sila, 'di ba? Tapos ending nun may binigay na agad na pala. Oo, laptop kay Tamagotchi. Walkie-talkie yun. Ay, hindi, cellphone talaga yun. Kasi nakakatawag, nakapalitan ng switch words. Oo. And then, si Fu kasi dito yung pinaka-illogical, logical, di ba? Yung tipong lahat ng movements niya batay sa logic. Katulad nun, yung napapahamak si Clef nung unang episode. Ang gusto nung ni Hikaru, balikan. Pero sabi niya, masasayang yung sacrifice niya kapag bumalik tayo, ganyan. Pero pagdating nung episode 6, kung saan di niya malaman kung kakampi ba o hindi si Ferio, tapos na-capture siya nung kalaban dahil nga nalaman na nag-i-spy. Di malaman kung pupunta ba siya o hindi. Ililigtas ba nila o hindi. Tapos bigla-biglang out of nowhere nandoon siya. At ine-explain niya kay Ferio, di rin niya alam bakit. Parang siya yung si Fu yung pinakamatino talaga dapat. Pero siya pala yung unang humarot. Ang akala kong unang haharot si Umi. Oo, kasi siya yung Pero siya yung wala talagang love life, di ba? Si Umi kasi yung daling bulahin, Si parang hindi kasi haharot, parang boyish Hindi, parang siyang bata kasi. Si Hikaru. Pero ito naman kay Hikaru, ang explanation naman sa kanya. Although sa anime, isang love interest lang yung concentrate niya. At na-explore ng konti yung romance ng dalawa. Doon naman sa manga, dalawa nga, medyo hati at di ganun ka yung romance scene doon sa kay Hikaru. Ang explanation niya sobrang laki ng puso ni Hikaru. Gusto niya mahalin lahat. Kaya hindi siya umili sa hindi na-atake, no? Ang tanong pa sa manga nga, ang ending. Sa manga, tanong si Lantis kay Hikaru, sabi niya, anong ginagawa niyo sa inyo para magparamdam ng ng pagmamahal sa partner? Sabi niya, papakasal daw. Sabi naman ni Lantis na sa amin sino gusto pakasalan may gusto ka pakasalan dito sa amin, dito sa world niyo ganon. Sabi niya, ikaw at si Eagle. Sabi ni Lantis, pwede ba dalawa pakasalan? Sabi niya, hindi pwede, pero mahal ko lahat. Mahal ko si Fu, si ganito, ganyan. Lahat, binanggit niya mga pangalan. Mahal daw niya lahat. Mapang-angkin pala ito sinaunang, female reverse harem. Hindi si Miyaka talaga. Hindi si Miyaka. Pero innocent rin kasi si Hikaru. Gusto ni Hikaru yung bundle. Bundle. So malamang si Senyui to paglaki. Grabe siya. Sumanda pa si pula buhok. Collect. Same. Kasi kung si Senyui tinanong ng gano'n ni Lantis, ano sasabihin mo?
Saan aling ano ba? Kung sino ang gusto mo doon sa kanila. Pati si Perio, masasama. Sabihin niya, bakit ko kailangan piliin? Di ko kailangan mamili. Hindi kailangan namili. Lahat si Clef, si Perio. Ikaw sa Lunes, ikaw sa Martes, ikaw sa Miyerkules. Pati sa Gato. Pati yung kalaban. Oh. So, yun. Kukolektahin niya niya. If ever, Nagkaroon na ba ng Clamp na remake? Wala. Wala Ay, pa. hindi. Fruit Basket, di ba? Fruit Clamp? Basket. Fruit Basket pala. 2020 yata. Yun. Pero yung itong Magic Knight Rare, iconic naman siya eh. Iconic talaga siya. Kaya maganda sana parang katulad ng Digimon, nagkaroon ng remake noong 2020s. Baka naman, 'di ba? Baka naman pati ito magkaroon. Kasi ni-remake na nila Fruit Basket. Naging matagumpay May gumawa naman. pa nga sa YouTube, di ba, na ginawa siyang 4K? Ano na lang, yun, remaster na lang. Pero ang ganda rin, kasi nakaka-refresh ulit sa paningin yun. Yung ganung style ng animation. Ako kung gagawa ng remake to, gusto ko doon sa episode 1. Ay, hindi Clamp yung yung Fruits Basket. Ano siya? Baka hindi clamp, pero clamp yung Suggest. yung parang character. Parang sa Character Code design. Geass. Character design. Oo. Ang inisip ko sa remake, yung episode 1, mas humaba pa yung time nila sa Earth na magpapaliwanag yung kanya-kanyang tapos tsaka pa lang papasok sila sa kasi ang bilis ng pacing eh. Napilisan ako ng pacing do sa episode 1 eh. Na nakapasok agad sila tapos nandoon sila sa tapos tinatanong na sila inaanon sila na ililigtas niyo ang si Sephiroth. Ang dami nangyari agad first episode pa lang. Yun lang yung yung naging. Pero doon sa mga sumunod kasi yung growth na yung nila yung goal nila. Maganda na yung pacing after yung pacing. episode 2, 'di ba? Ang sa akin naman kasi katulad nun, hindi nila nasunod yung actual na manga. Katulad ng Full Metal Alchemist. Yes. Tapos naglabas sila ng Full Metal Alchemist Brotherhood na mas naging successful pa kaysa sa original ng anime. Actually, siya pa rin ang number 1 hanggang ngayon sa So, ang Sailor Moon, ni-reboot na rin. Yung Sailor Moon Crystals. From start to finish. Lahat nung pati yung character ni Raydon, kinorek na actually, man-hater yun eh. Ayaw niya sa lalaki. Saka, Unlike dun sa... Yung ba yung yung ginawa sa, tawag doon? Parang tin-translate sa Amerika naging parang pa, incest kasi magpinsan yung dalawa doon. Kumbaga mas malapit na sila dun sa manga adaptation. And baka high time na ang Magic Knight Rare o yung MKR magkaroon din ng close to manga adaptation kasi nga ang dami nilang binago dun sa meron pa series. yung isa pa, yung sa Kenshin Himura. Isa pa yun, yung Rurouni Kenshin. Kasi yung isa, yung medyo Sablay. mainit. Diba? Stampede, napanood yun naman. Stampede talaga. Medyo weak talaga yung yung execution dun sa Stampede. Pero kasi ang usually naman na ginagawa ay mas fina-follow yung source material na manga. Like Fruits Basket, 'di ba? Mas nag-follow siya dun sa pacing ng manga kaysa dun sa ang daming filler nung anime na Fruits Basket dati. So, yun yung parang magandang gawing adaptation dito sa MKR. Tsaka marami namang talagang ina-adapt na bagong hindi, mas marami naman yung nag-a-adapt talaga ng totoong kwento sa mga manga. And syempre yung iba nafi-filler na lang. Pero syempre mas maganda pa rin na nakatutok parang yung Hunter X na tinutok na lang yung sa manga. Tsaka yung Dragon Ball Sekai na nakatutok na lang sa manga. Mas ang tawag dito, mas maintindihan mo yung story. Kasi sobrang dami nung fillers like nung Hunter X nga nauna na sobrang haba nung naging run nung nung hanggang Grid Island lang tong niran na to sa luma. Umabot ng ng 90 plus na episodes. Doon sa sa 2011 lang siya ang 148 pero yung run ng ng hanggang 90 ng Chimera. 80 plus hanggang dulo. Chimera yun hanggang do sa pagligtas nga kay Gon. Na yun, mas maganda yun kasi nabigyan ng justice yung bandang dulo. Yun yung paliwanag na ng And yun nga, dinudugtungan tong Hunter X. Ngayon. And isang maganda rin example na pwede pang
i-remake o i-reboot ay yung Yu Yu Hakusho. Ang Yes. tingnan ko yung sa yung clamp kasi consists of 4 manga artists na girls. At tingin ko yung list of work nila, hindi kasama ang Fruits Basket sa under ng clamp. So, parang lang, design lang yung... Nalito lang siguro kasi may article na magkasama yung pangalan ng clamp at Fruits Basket na author. So, baka doon kayo nalito. Kasi meron din sa mga Japanese na kunwari di ba sa mga front cover. Minsan kunwari baka pwedeng yung ang re-request nila yung characters ng ganitong studio. Tapos itatry nila kung kaya nilang gayahin yung art style. Kasi, Baka Hindi, parang yun nga, yung Lelouch. mga parang collaboration din, mga ganun. Art style ng clamp yung ginamit sa, kay Lelouch eh. So, kumbaga, yun nga, collaboration nga. Pero still, parang... Normal kasi sa Japanese yun yung mga ganun. Kaya pwede na rin talagang i-remake itong Magic Knight Ray Earth. And mas gawing closely resembling dun sa manga. And siguro medyo maiban rin ng konti yung tone. Parang ginagawa sa Rurouni Kenshin na mas seryoso yung atake nilang gagawin dun sa Mawala na reboot. yung ilong, tapos yung mata na. Delete ng konti. Hindi, siguro wala na yung mga Ang under nagchichibi-chibi. ng Angelic Layer, under din na yung clamp. Oo nga, Angelic Layer, Tsubasa Chronicles, Kobato. Claymore, XXholic. Marami din. XXXX. Holy. Basta yung yung Code Geass hindi siya under ng Tokyo clamp. Babylon. Pero yung Pero design. yung design kinuha sa Chobits clamp. din, di ba? Yung clamp ay quarter. Wala yung Clanad. Hindi, iba yung yan. Iba ang anong Clanad. Hindi, Claymore ang tinutukoy. Claymore yan. Yung Clanad kasi iba yung author na medyo masakit sa ulo yung kasi meron talaga siyang parang Bermuda Triangle eh. Yung air cannon saka yung isa. Doon talaga Ito may listahan yung collaboration yung ng clamp. Blood Sea in collab lang 'yon. At yung Code Geass collab siya. Yung Code Geass pa, hindi pala Lelouch. Lelouch La Rebellion kasi. Tekken 6. Tekken 6 So, collab. tinatanong ni Daniel, Mike Adagao, anong laro yan? Ano siya? Anime na Magic Knight Ray Earth na pinalabas noong 1990s sa Channel 2 and eventually lumipat din sa 7. Pero nagkaroon siya ng game which is Magic Knight Ray Earth din. Ang ganda kasi nung nung title card eh. Yung pinaka pinaka logo niya. Para siyang game Adventure talaga yung dating style. niya. Na kung mahilig kayo dun sa mga Legend of Zelda, yan. Ma-appreciate nyo siya. So, meron dito sa Bilibili, pwede nyo siyang panoorin, yung buong 2 season o 2 arcs, 49 episodes, di ba? Yung unang arc ay 20 episodes, tapos 29 Huwag din episodes. kayo magulat na kunwari yung intro ay Japanese. Tapos magugulat kayo biglang mag-i-English. And meron din tong merch eh. Actually, yung kaibigan ko meron nito. Ang napaka-rare niyang hanapin, napakahirap niyang makompleto. Na to Hirap to. Halos, 30 years? Na yung Yung mecha kaya nito, may merch. Meron, pero mahirapan ka na. Mahirap As in, Di para ka nang bumili ng DX sa Hindi sobrang mo siya mabibili rin ng bundle no? Hindi, isa-isa mo lang siya makikita. Maalala ko lang yung yung theme song nga nito na natutugtog sa Sa video mga video May isa pang anime song na madalas tinutugtog lalo sa mga radyo. Yung anime song ng Ranma One Half. Yung Sweet Soul Review ng tawag dito. Picasso something. Yun. Yung yan, mas madalas yun. Pero Ranma ba yun? Ranma yun. Ranma One Half yun. Ito naman, tawag dito. Sa atin, naging iconic dahil nga sa lengguwahe natin inadapt. Yes, may Tagalog version. 1996 pala ito nilabas sa ABS. Okay. At nasa GMA 2001. Hindi rin malayo yung yung pagitan. Pero hindi siya kasi tulad ng Yu Yu Hakusho at saka ng Slam Dunk na inuulit-ulit. Yung Saka ito ba yung start ng kalakasan ng mga anime adaptation? Yung mga anime na
kumukuha tayo sa ibang bansa. Oh. Mga 90s pa lang. 90s tsaka early 2000s ang lakas ng Pilipinas na kumuha ng mga anime IP. Katulad nung ay nabutan na kasi niyan, Naruto, One Piece, ganyan. Pero Slam Dunk, diba? Mga ganun din. Yun nga, nakakapagtaka na puro yung Slam Dunk, Yu Yu Hakusho yung pinapaulit-ulit. Pero ang dami pang pwedeng ilagay doon sa time slot. Hindi lang Voltes 5 at Saka yung Dimos. walang kamatayang Pokemon. Kaya Yung nga ano nga pala? Kaya nga nakakatuwa nung biglang ship yung TV5, yung ABC5 to TV5, tapos nagpasok sila ng animes na magaganda, yung Black Brothers. Shakugan no Shana, yung itong Code Fancy Geass, Lala. Fancy Lala. Meron Ang dami parang nilang pinasok. Hanayori Dango ba yun? Yung Hanayori Dango, apat sila. pinalabas pa sa 2 yun eh. Ano yun? Yung parang apat sila din? Parang ganun yung... Yung parang Meteor Garden. Oo. Pero yun nga, kumbaga, actually din, after nun, di na sila nagpasok ng... Nawala na. Kasi Nung nawala yung parang anime nila. Anime block. Wala na sila pinasok. Ang dami kong ang anime doon. Parang yung mga anime din sa 11. Sa QTV pa nun. Ang dami. Oo. Like yung DNA Angel, Oh My Goddess. Chiki Angel, Oh My Goddess. And then meron pala sa 7 yung mga Love Hina, yung Oh My Goddess nasa 7 yan eh. So Pero Sabado, weekends. Kumbaga, ang daming pwedeng i-rerun pa bukod lang dun sa usual Tatanong na... si Daniel. Hello, sige, labas kayo, Daniel Mike Adagaw. Meron ba yun sa Bilibili? Actually, meron, pero hindi siya official na from Bilibili. Yung mula lang sa mga, the creators na nag-upload ng mga episodes ng May ng movie. anime, ng Magic Yes, Knight. and kung sa movie, yung OVA niya, meron. Yun nga lang, totally different at wala siyang halos kilalaman doon sa original na series. Kasi parang another interpretation ng source material. Pero yung premise, yung kwento, hiwalay dun sa nangyari sa anime. Isang dito sa pag-clamp na gawa yung si Moko na makikita mo sa halos lahat ng character ng nila, sa lahat ng mga anime mga anime manga nila, si Moko na makikita sa Tsubasa. May Moko na ba sa Cardcaptor? Wala, pero alam ko nakita siyang stuffed toy. Stuffed toy. Kasi ang doon si Keroberos yung pinaka mascot nila. Just spinner Na nagiging Siguro mascot kasi talaga nila ang sumoko na, kaya pinagano. May black Moko na pa, may white Moko na. Kasi sa Japanese kasi noon, kailangan mayroon silang talaga mascot na for franchise. Para may tsaka merch. At siguro labas pala kay Tundan Jovelin, kay asan yung kanina? Chiki Gaviria Berna, kay Woka Mariana, kay Daniel Mike Adagaw, Ratch Matt, Sha Frizzle, Mark Fernandez Baserdo, Ronel Balanag, Marivic Molina, Vicky Akisap, Sholing Nonoy, Botak Paul, Diane, Jezreel Janala, Ronel Balanag, Fatima A, Christine Bernadette, Bert Catulpos, Kinya Yap, Air Machenzo, Hannah Nalzaro, Tata B. Alivio, Irfan 69, Joren Pingol, Jiraya, Hani Gesmundo, Abby Bernardo, Mary Rose Pablo, Ganda PH, Kylie Kazuma, kay Byron Lester Arroyo, kay Salvador Olaguer, at sino pa? Kobo Caneiro, Kasu Naoki, Amy Moreno, Paulo Torno, Shena Santos Apolin, Yajra Osaropmak, J. Mark Abisede, Yuki Rivera, Maria Rosalie Berlagdan, at Kelvin Gray. At may bagong pasok si Christian Ortega, at Burn 26, at Tundan Javelin, Phil Irish Dumalayang. Maraming salamat po sa pagpasok po sa ating live stream room. At later po i-upload po natin yung full video po nitong spoiler review po natin ng Magic Knight Earth. Naalala ko yung sa mga merch dati. Yung sa akin naman, yung sa Time Quest ba yun? Yung Takore. Time ako Quest. na kasi may Alcansya ako nun eh. meron doon. Tandiki ba?
Yun. So, ito yung dahil nga January, kaya nga puro isekai yung ating mga nire-reviews. And kung di kayo nakasabay nga dun sa live stream natin kanina, i-upload naman to later dun sa Bilibili. And kung meron kayong mga opinion o mga karanasan or comments tungkol dun sa topic natin ngayon, yung Magic Knight Earth, lang yan, i-comment nyo lang yung below. Yeah. So, ano ang nyo, masasabi nyo dito sa last thoughts sa Magic Knight Earth? Ako, sa dati, parang okay sa akin yun. Pero ngayong yun, tumanda na ako. Parang ganap ako na kung kunwari magsusuot ng mga costume na ganyan. Inaalala ko lang dati yung weapon ni Hikari. Yung parang hindi siya good for stabbing kasi nakita ko yun sa espada niya. Nakita niyo yung logo? May takip. Scabbard ba tawag doon? Hindi naman siya scabbard eh. Rin siya, blade din siya eh. Kaya lang may ornaments na. Yun lang nakikita ko, parang sa technical ka ako. Parang hindi ganun ka, hindi siya good for stabbing kasi may parang takip ka ako sa dulo. Yun nga, yun din yung wala ko lang. Pero matalim yun. Pero nakita ko yung edge din nung nasa dulo eh. Medyo mataba lang siya, pero may edge pa rin. Pero all in all, pero kapag ikaw talaga actually na-stab mo, dahil nga may parang siyang pahok sa iba, sasabit yung buto mo dun sa mas delikado pa siya kung totoo. Saka, magliliyab ka pa. Dahil... Sino dyan yung namatay? Pero all in all, sa akin, kung yan, sarap i-costume. Nung toy ko, may nakita ko nag-costume ng Hikaru eh. Meron siyang dalang Mokona. May nalala ko sa kasi nagko-cosplay niya. Kasi nga, di napapanood eh. Kaya yun yung comment ko kanina na ang dami-dami. Pwede naman i-rerun sana. Sa cosplay community kasi, kung ano yung hype, yun yung kino-cosplay nila. Like, nung nakaraan. Puro Yor, puro Anya. Nung mga nakakaraan, puro Rem, puro di ba? Puro yung sa Sword Art Online, pangalan nun? Kirito. Si Kirito. Tapos yung Attack of Titan pa. Tapos puro Klee. Yan. Kung ano yung hype nila. May pumalit na kay Anya itong nakaraan, di ba? Sino nga ba? Sino yung latest na na nag-hit na yung anime na yun? Wala pa muna kasi kaka-refresh pala. Parang reset muna. Hindi pa masyadong si Anya yung pinaka-huli. Si Anya yung pinaka-huli. Mga March natin March, April. Pagka nagkaroon na ulit ng mga cosplay events na sa May pala, may cosplay event, POF. Ang nalala ko sa costume ni Hikaru, yung sa Seiya. Sa NC page. Sa tawag dito. Fairview, SM Fairview. SM Fairview ba, Paul? Hindi ko pa rin nakikita. Sila, busy pa rin kasi sa Parang pa lang, pass pa lang na application kung i-upload dun sa location. Pero makakakuha ko ng dun. Makakakuha ko ng, tawag dito, ng boot. Sa POF, sa NCPH. Actually, binibigyan na ako ni Shin. Tama. Ilalagay natin dun. Wala pa tayong malalagay. Pero pag ako dun, mag-media ako dun. Pero kung gusto nyo ng boot, kung gusto nating maglagay ng boot, pwede tayong kumuha. Tingnan natin. Pagpasok sa budget. April pa naman, di ba? May pa naman. May. Tagal pa. So, yun. Sigurabos pala kay Gashan Jerk, kay Phil Irish Dumalayang. Sigurabos po. Sa mga billing numbers po, magpalit po kayo ng names nyo para hindi billing numbers lang. Yung mga billing numbers dyan. Kamusta kayo dyan? At sa mga nanonood po, huwag niyo po kalimutang mag-follow din po sa aming Bilibili Space. May po tayong FPS Media PH Space, kasi naka-live po tayo ngayon sa 168-935-7570. At may po tayong Senjui Gaming. Nag-upload din po ako doon ng mga yung sa Miku Miku dance ng mga mga naka-viroid na sumasayaw. At 139751970 Yun. Sa akin, ang final thoughts ko dito, sa akin adaptation. Ulit. Remake. The animation remake. Pero andun pa rin kasi Chuck Diapayag yung clamp na wala yung yung signature nila. Malaking mata o mahabang pwede naman na sila pa rin. Pero maging stick sila dun sa manga. Kasi may mga, sabi mo nga sa inyo, di ba, may yung pangalan nun, yung may pinatay pa. Yung may pinatay na kailangan pala sa istorya. Yun. Sana hindi na lang gawin yung gawin kasi nila. Ang maghalos magkasunod kasi ang manga ni-release 1993 tapos yung anime nagkaroon agad 1994. So, posibleng hindi pa Hindi nila alam yung mangyayari talaga. Ang tawag naabutan nila yung kasi unlike ng mga anime ngayon,
yung mga anime noon walang light novel na pinanggalingan Like for example nagkaroon muna ng light novel tapos i-adapt sa manga tapos tsaka i-adapt sa anime. Katulad nung nangyari sa Fruits Basket, hindi pa tapos yung manga noon nung ginawa nila yung yung ending ng sa Fruits Basket. Kaya ang nangyari, nagkaroon ng another arc na wala sa manga. At ngayong nagkaroon ng remake, sumunod na sila sa manga. Ako naman, sa nakikita ko kasi, ano pa rin, relevant pa rin ang MKR. Yung kahit panoorin mo siya ngayon, hindi siya yung tipo ma-out of place kahit na luma yung animation, luma yung... Nakaka-nostalgic ka. Tsaka uso ngayon ng ang isekai Kaya, siguro mag-hit to. Pero, sa manga kasi, ang ending ng manga ay pwede pa rin pabalik-balik yung sila Hikaru, yung tatlo sa Sephiroth. Pwede nilang gawin yung katulad dun sa Cardcaptor. Nagkaroon ng sequel. Kung pahihintulutan, tingnan natin. Maaaring dahil binago nila yung pillar system, yung repercussion nung na yun. Tsaka tinanggap nila yung mga invaders, di ba? Gumawa sila ng pact with them instead na girahin nila isa't isa. So, siguro yung na yun, yung magkakaroon ng crisis dahil nga bago At paano bilang bagong ruler si Hikaru at saka yung dalawa niyang attendants, yung dalawa niyang best friends. Dalawang attendants. Isa lang ang pwedeng maging ruler. Yung isa busy sa love life, yung isa busy maghanap ng love life. So may istorya pa rin. Kumbaga pwede pa rin talaga ituloy. Tapos bigyan nila ng ng endgame na love interest si Umi. Si Umi talaga. Kasi si Umi yung ang crush talaga ni Umi si Sa anime, iwan ko lang sa manga. Ang crush talaga ni Umi si Clef. Kaso, natakot busted. Di niya MU sila habang buhay. O kaya hahawakan din ni Umi yung pisngi ni Clef. Sabihin niya, sa ibang universe. Hintayin niyang lumaki mag-mature si Ascot. Kasi 10 years old lang kasi Ascot sa okay lang naman. Napapatangkad naman niya Napahaba naman yung sarili niya. Ang laki na ni Ascot. Oo. Sa isang anime. Tsaka hindi pa rin time nila sa di ba? Nga di ba meron niya sa isang anime 1 month old? Si Anos Boldigoldo. Grabe siya. Nga pala, biglang laki nga pala yun. So, yun ang ating review pagdating sa Magic Knight Earth na pinalabas nung 90s. At hopefully, magkaroon siya ng remake if ever, or sequel. Sana. Nagkaroon ng sequel ang Cardcaptor Sakura under Clamp Soap. Yung sequel na yun pag-asa. ng Cardcaptor. Canon na. Hindi. Under yun ng Clamp. Kasi may nagkaroon ng manga hindi na siya nagkaroon ng remake. Tapos doon na agad. Diretso agad. Kasi nagkaroon na siya ng manga. Nung nagkaroon ng manga, pinahaba siguro ng konti. Tapos saka nagkaroon ng sequel sa anime. Pwede. Sana magawa ng gano'n yung Pero sa akin, gusto ko talaga remake. Saka automatic click dito sa Pilipinas yun. Remake, reanimation na medyo updated. Pero clamp style pa rin. Lalo na ngayon, daming nagsusulputan ng mga isekai. Mauuso yan. Kaya lang, yung mga isekai ngayon, parang pare-parehas yun Mas parang light yung mga isekai. Kasi mas parang related sa atin pag binigyan ka ng second chance. Ito kasi, ang bigat nung story niya Pagpasok, yung mga karamihan kasi ngayon, puro overpower. Diretso agad sila may mission agad. Nag-mission agad Tapos si Delicado, nalalagay lagi sa panganib yung buhay nila. May nalalakad sa mga isekai noon na may story talaga na seryoso yung mission nila. Yung mga isekai kasi mas digestible ka. May nalala ko dun sa drawing sa yung style nung sa 90s na anime. Yung kay Lina. Slayers. Kasi di ba isa lang din yun? Hindi siya under ng Clamp. Pero yung yung style kasi ng mga animation noon, having mahaba. Mga long legs. Yung style ng armor halos Si Daddy Long Legs pa yung Clamp. Joke lang yun. Sino yun? Yung anong anime yun? Daddy Long Legs. Daddy Long Legs, si Judy. Judy Abbott. Yung ba yung mga kasabay nila, Tom Sawyer? Yes, yun yung panahon ng Tom Sawyer. Tawag dito. Pero based on true story yun, di ba? Judy Abbott. Ano na? Based on true story. Based on true.
Based on true story yun. May movie nga nun eh. Pero, Yun. So, yun. Hopefully, magkaroon ng remake or sequel itong Magic Knight Red. Asahan natin. Kasi, marami nang nagkakaroon ng remake ng mga anime. Sure click yan eh, no? Oo, kasi marami rin mga ano eh. Tingnan mo, Digimon. Akala natin iconic din kasi Digimon eh. Para sa akin compare sa Pokemon. And panoorin niyo yung review namin doon. yes, kasi Grabe siya. Hindi. Kasi ang Pokemon nga kasi nagiging paulit-ulit yung story niya. Nag-run siya lang 20 years. Totoo naman na maganda rin naman talaga. Dito sa Digimon tumanda na yung mga characters at may real life na silang fine-face. Yun nga, tapos si Ash ay 10 years pa rin. 10 years old pa rin. At kapapanalo lang. In 20 years. 20 years bago nag-champion. Parang nangyayari kasi sa Pokemon, parang remake ng remake eh. Tapos update ng kasi, parang lang, yung parang patikim nila sa anime. Pero ang habol kasi talaga nila is yung franchise. Yes, ang problema naman doon, padagdag ng Pokemon. Pero yung struggles ni Ash, halos same lang din sa dulo. Kaya siguro pinanalo na siya para maiba naman. Ngayon, may bago kasing na Pokemon, hindi na si Ash. Anak ba niya yung bida? Wala pang confirmation. Pero gumagawa sila ng mga spec. Pero hindi ako kay Ash nalungkot eh. Sa Team Rocket eh. Wala na ang Team Rocket. Doon ako nalungkot. Yung trio, kasi yung trio na yun yung hindi nagbabago eh. Laging doon sa lahat ng versions, sa lahat ng Ay, kay Red lang ata wala. Wala sila doon. Wala lang kay Red, di ba? Walang kasi ang habol dun sa kay Red kasi siya more on catching. Yun. To protect the world from devastation. So, yun, dahil January pa rin naman. Ano sa tingin niyo yung pwede nating isekai anime na i-discuss bukas? Kasi gusto mo na ba yung ReZero? Tapusin muna natin. Wag muna bukas yan. Yung di kahit yung first isekai nga pala. Hindi ko na gusto yung second season eh. Oo nga, kahit yung first season ipag-usapan natin. Kasi nga medyo ako kasi negative ako sa kasi malayo pa tayo sa climax eh. Sa first season, di pa tapos pero di ba? Nakikita ko na kasi yung nakikita ni Kuya na cringe dun sa hindi naman siya sa cringe. Sinayang nila kasi yung progression ng character. Inuyasha, Kuya. Isekai yung Inuyasha. Yung Inuyasha tsaka Fushigi sa natin pag-usapan yan. Bago mag February siguro. Kasi love, romance. Romance din naman tong ReZero, pero mas nag-focus ako dun sa growth din. Kakerem. Ano pa bang isekai? Konosuba. Kahit yung mga bago, itong mga napapanood natin. Konosuba. Yung Ito, wala siyang walang overpower Konosuba? dito. Alin? Konosuba, walang hindi ito yung yung nasanay tayo. Sige, mag-iisip kami. Gusto ko yung alam ko. Kasi yung Omnipotent. Same kasi yung Omnipotent. Omnipotent. Ano yung alam ko. Nasa yung listahan nyo. Pag-usapan na lang natin. Basta bukas. Malaman natin. Bukas ng 6 p.m. ulit. 6 p.m. ulit, yes. Susubukan namin, guys. Kasi alamin natin kami kahapon. Mahirap ako mag-gabol eh. Hindi saka jump pa kasi mga isekai. Halos kalahati. First, pa lang yan First quarter. Pero isekai yan. Siguro labas pala kay Drix, David Salvador, at Rachie Inot, Samantha Alexis, Maxino, Juliana Yu, kay Clangs, Efas Man, Joel Nepomuceno, Rowella. Yun, maraming salamat po. At yun po ang ating review pagdating sa Magic Knight Red. Spirited Away bukas. Napanood nyo ba? Oo naman. Napanood ko. Spirited Away. Spirited Away, isekai. Pwede natin panoorin yun. Kasi yun na lang. Pelikula lang. Pelikula lang yun. Yun, pwede. Ay, yung ba? Hindi ba isekai yung... Ay, hindi, tumanda lang pala yun, yung House. Hindi. Hindi isekai. Andun talaga siya sa world eh. So yun, maraming salamat po at bukas pabangan niyo po na another isekai team na anime na review po natin sa Bilibili. Alas 6 po ng hapon. Yun. At kita-kits po tayo. Later po i-upload ko po itong video po natin, yung live stream natin ngayon. So abangan niyo po yan sa FPS Media PH Space. Yun, hanggang sa muli. Kita-kits po tayo bukas. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Yabu.